So dahil nanggaling tayo sa topic ng Davao, puntahan naman natin pag sinabing Davao, DDS, okay? At pag sinabi mong DDS, may malala at matinding karamdaman sakit yan. At isa na sa pagiging malalang karamdaman at sakit bilang isang DDS, yung pagiging fake news. Nasaan ba yung tubo? At yung pagiging, uto-uto, gullible. At syempre, di ba, alam nyo na sila talaga ay factory ng kasinungalingan. Kasi nga, mga kababayan, balak nga hong sampahan ng kaso. O ewan ko lang kung kakasuhan na talaga itong DDS vlogger na nagngangalang Alan Troy. Oo, mas kilalang transgender daw, pero ang tunay na pangalan di umano ay Alan Troy. Na ginawaan ho ng napakalupit na fake news ang NBI director na si Director Melvin Matibag, na kung saan meron daw hong mga tagong yaman, mansyon sa ibang bansa. Yun ang pakalat ng putang inang DDS na transformer. Bakit transformer? Transformer, di ba? From this to this. Paano yung direct? Decepticons, roll up. Aray ko, sakit na lalamunan. Ito na. Di ba? Ang malapit mga kaiksena, sa ginawa niyang fake news, talagang nando na yung pag-amin. Bakit? Kasi nga ho nag-sorry. Akala niya ganun-ganun lang yun. Diba? Ang biniktima mo pa talaga, NBI director pa, ginawa mo pa ng fake news, patang ina mo talaga Alan Troy, oh. Eto na. So, nag-sorry nga ho, di umano. Ayan. Kursunada pa nga yun ng isang DDS na ngongo, parang gusto pang bembangin. Ew, yak. Kahit anong gawin mo, lalaki pa rin yan. Diba? Oh, right? Natakot. Yung isang ang DDS na yung mukhang baluga. Sino ba yun? Si Limburger. Diba? Yung DDS na nagbura din ng post niya, yung tirador ng 13 anyos. Oh, kung tawagin nila J Bobo. Hindi alam ang ibig sabihin ng huge. Inang yan. Matatanggap ko pa kung malupit at mapakalalim na English yung hindi mo naintindihan, kaso huge lang, nahirapan ka pa. Ito na. Tira. Si NBI Director Melvin Matibag sa mga nagsasabing mayroon siya umanong mansion sa California, USA, nagsorry na rin ang isang DDS vlogger. Oh, maliwanag DDS vlogger. Oh, 'di ba? Sabi nga nila, ang tao pag nag-sorry, isang way yan ng pag-admit at pag-amin sa nagawang kasalanan. Tama, mali. Oh. Sasabihin ng mga DD at least nag-sorry. Tanga! Diba? The damage has been done. Diba? The fake news has been spread. So, hear me out. Na nag-ungkat sa issue. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe. I apologize to NBI Director Melvin Matibag and Congresswoman Ann Matibag for this error. The original post has already been retracted. Tangina mo. Dapat, nananawagan ako kay Sir Melvin Matibag at kay Congresswoman Ann Matibag. Huwag niyo hayaan to. Huwag niyo hayaan kasi matagal na ho nagpapakalat po ito ng fake news, itong putang inang transformer na to. Kasi pinahiya ko kayo eh. Gusto nyo ngayon ng danyos kasi marami na mga pander to si Sasot eh. Diba? Bukod sa maraming pander, marami rin thunders.
Tuloy natin. Anong Thunders? Secret. Hingi na ng apology kay NBI Director Atty. Melvin Matibag ang kilalang vlogger at Duterte supporter na si Sasa Hogado Sasot. Hindi, Alan Troy ang pangalan niyan. Screen name lang sa Strogan, pero ang pangalan Alan Troy. Umurong ang betlog ni Manong Alan Troy. Isa nga yun. Ba't mo tatawaging Sasot yan? Yung pangalan naman talaga niya, Alan Troy. Oo. Kaugnay ito sa kanyang social media post noong July 22 na deleted na rin ngayon. Sa nasabing post kasi direktang iniugnay ni Sasot sa NBI Director ang isang mansyon sa Baldwin Place, Stevenson Ranch sa Los Angeles County, California. Saan kaya galing yung source ni Alan Troy? Sigurado nagkakagalit na yan. Napahiya ako, baka makasuwan pa ako. Ina mo Na nakapangalan sa isang Melvin Matibag at isang Ana Marie Matibag. Sa isinagawa raw niyang cross-verification sa Wow, nag-cross verification pa pala ang putang inang may betlog na si Alan Troy. Upon cross-verifying with the other public records in the United States, these two people are not NBI Director Melvin Matibag and Congresswoman. Kita mo na? 'Di ba? Pakalat kayo ng pakalat kagad kasi, 'di ba? iba pang public record sa US, sinabi niyang ang mga nakapangalan sa nasabing property ay hindi ang mag-asawang NBI Director Matibag at Laguna 1st District Representative Ann Matibag. Aminado si Sasot, nakapangalan lang ng dalawang opisyal ng gobyerno ng Pilipinas ang nakalagay na pangalan ng mga tunay na may-ari ng mansyon. Paliwanag pa ni Sasot, ang Matibag na may-ari ng mansyon ay may middle name na Binhoso. Gayong ang Yan ang problema. 'Di ba? Paano na yan? Ganun lang yon. Sorry lang yon. Pero, kapag halimbawa sa part natin, sa part ng pro-government vloggers, ang may ganyan, nako, sabi ko sa inyo. 'Di ba? Talagang piyestahan ka hanggang 2 buwan, 3 buwan kang gagawin pulutan. Tayo pagtapos, tapos na. Unless kung sasagot, 'di ba? Halimbawa kay Sara, may issue, hindi sumagot. Di wala, sumagot, nanira. Ganun lang. Pero ito, 'di ba? ang NBI Director, Alvarez ang middle name. Napagtanto rin daw niya na ang totoong pangalan ng misis ng NBI Director ay Ann Lourdes Matibag. Malayo sa totoong may-ari na nagngangalang Ana Marie Laman Matibag. Kasi nakita niya lang siguro, oy, matibag. Ayos to, trending na naman to. Tiba, paldo. Live tayo, post tayo, pangalan tayo dito. Matibag to, si Matibag. Ayun, nangyari, sunog. Tsaka hindi ako naniniwala dyan sa sorry niyan, yung putang inang si Alan Troy. Yung mga ganyan sorry niyan, hindi yan totoo. Huwag yung papaniwala dyan. Sa tagal na yan nagagawa ng fake news eh. Sa tagal nang gumagawa ng ganyan bilang isang fake news vlogger eh. Alam na niya kung paano mambilog. Diba? Ay ang kaso, sana hindi humabilog si NBI Director Matibag, pati yung kanyang may bahay. Diba? Tuluyan niyo yung putang inang yan. Mayabang yan eh. Diba? Nasaan naman kayang bansa? Di ba nasagtatago din? Uwi ka dito sa Pilipinas. Una nang inalmahan ng NBI chief ang pilit na pagkukonekta sa kanya sa nasabing property sa Amerika na tila bahagi raw ng mga hakbang para sirain ang kanyang kredibilidad bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara. Hindi kaya si Petra may gawa niyan? Baka si Petra Sumalang bilang testigo ng prosekusyon si Matibag para sa Article 4 ng Articles of Impeachment laban sa Vice o ang umano'y pagbabanta niya sa first couple at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang ginawa pong banta ng Vice Presidente ay tinatrato na naming hindi banta kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President which we consider also na threat po sa ating national security. Dati nang itinanggi ni Matibag na wala siyang ari-arian sa nasabing lugar at lahat naman na niya ay nakadeklara sa kanyang SALN maging ng kanyang may bahay. Lumang issue at fake news kung tawagin ng NBI Director ang paratang. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.
O, di na ang kataon, napatunayan tuloy na fake news talaga kayo lalo, mga putang ina nyo, mga DDS kayo, ha? Kayo na naglaglag talaga sa sarili nyo, eh. Fake news talaga kayo, mga hindot kayo. Maliwanag. So, tingnan na lang natin kung ano magiging hakbang na susunod ni Director NBI Matibag. Okay? So, maliwanag, ha? Hoy, Alan Troy. King ina mo. Pasori-sorry ka pa. Bading. Subscribe na agad. Halika na, type action na mga kaiksena. Punta na tayo sa susunod.